Okay, magandang araw sa lahat. I'm back again. Okay, ang dramang natapos sa mga butalo, yung mga tanga at bobo ng mga didilis, mga putang ina ninyo, lahat, wala kayong mga utak, mga bugok kayo. Sa bagay, dilis, mali talaga utak, nasa katalampakan pa. So, maraming kumpirma, mga spekulasyon na nangyari, mga samutsaring chismis, pero baga 20% lang ang o 10% lang ang talagang kung tutuusin mo maniniwala ka, o hindi 10% maniniwala ka. Siyempre hindi, 90% kang hindi maniniwala. Kung saan naroon ngayon si Bato, yung sinasabi ng karamihan na puganti siya. Puganti kasi may kaso tumakas sa Senado di ba? So ang nangyari sa mga didilis ng mga tanga, mga bobo, nag-prayer rally sa Davao. Pero isang pamilya lang ang pumunta. Marami pa yung mga mamasyal sa SM sa Davao dyan kaysa doon sa rally nila sa plaza. Kakatawa lang, wala nang bertud ang mga ngayon ni Sara Duterte. Yung kanyang magic, yung pang-uuto. Siyempre, kung mga uto-uto naman ang talagang masasabi mong wala silang alam gawin kundi magpauto. Mga sila kumbaga mga didilis sila mga bubo sila yung mga kaibigan ko, mga kakilala ko, mga tanga at kalahati dyan, kaibigan ko pa, yung mga kababayan ko pa, nagpe-praise, talagang sinasanto nila, sinasamba nila si Digong na buang. Sinasanto ninyo. Tanong sa inyo, sa pagkasanto ni Digong, bakit nakulong? Yung may ba? Hindi makukulong yan kung santo yan. Baga malinis, mabuting tao. Yung santo, mabuting tao yun, malinis, walang pagkakasala. Si Digong, saksakan ng ang daming kasalanan. Yung pagmumurahin niya ang Diyos, nagsisimba pa kayong mga tarantado kayo tapos nagdadasal kayo. Yung pala yung dinadasal ninyo, yung sinasamba ninyo minura lang ni Digong. Ng mga saan galing to mga pagmumuran, mga putang inang ito, mga pistinato. Doon sa bunganga ni Digong. Yung walang natupad sa kanyang mga pangako. Jiski, drug war, malilinis within 3 to 6 months, nalinis. Lilinis yan ng droga. Putang ina, pinagpapatay niya lang yung mga kawawang mga Pilipino na mahirap na nasa slum nakatira. Yung mga kakilala ko nandyan yan. Dyan nga yan sa recto yung mga nakatira, yung single bed lang halos sa mga sardina sila ron. Ang init-init. Tapos tuwang-tuwa pa kay Digong. Putang ina, doon sa hanay ninyo. Sa inyo lang galing. Sa hanay ninyo pinatay ng buang na yan. Na santo ninyong Digonggong. Alam nyo si Robin Padilla, hinamon ng suntukan ng isang babae OFW. Suntukan daw sila dahil si Digong ginagamit si Robin ginagamit yung Muslim para sa sariling interes. Yawa kuno siya. Yawa. So totoo lang, kung si Bato nakatakas dahil nakita doon sa building ng Senado nung ma-search nila, meron dong nakuhang wig, blondie. Siyempre pagka nag-wig si Bato, siyempre kalbo yun, di ba? Kilalang kilala natin. Kalbo Pag nag-wig yun,
ay talaga namang hindi mo makikilala kasi nagwig na naging babae na yung forma ng mukha niya ganun pa rin pero hindi mo makikilala ron yung titingnan mo suddenly yung titingnan mo hindi mo siya makikilala. So sasabihin ng mga nung dumaan, ay babae yung hindi naman yun si Bato, babae yun, naka-wig, blondie, naka-blonde. Yun ang mga ng mga senador na ah, mga alagad ni Duterte. Sila Robin Padillang, nako, saksakan din ng bubo yung putang ina yan. Ba't napunta sa Senado yung letse na yan? Hindi man, wala mang ginawa yan, wala mang naipasang batayan, batas. Buti pa si Lito Lapid, ang daming batas pinasa. Tinalo pa nga yan niya si Alan Peter Cayetano na isa ring buang, yung Mr. 10K. Talo pa ni Lito Lapid dyan sa paggawa ng batas. Maraming authored bills yan si Lito Lapid. Pero tahimik. Tahimik siya. At ang pinakabitirano dyan sa Senado, hindi naman si Kawatano Tito Soto. Panahon pa ni ni Fidel Ramos, nandyan na yan si Soto. Kasabay niyan si sila Freddy Wib, Robert Jaworski. Huli pa nga yan si Robert Jaworski kay Tito Soto. Kaya si Tito Soto, wag mong iismulin na hindi niya alam ang batas. Kahit na sinasabi ninyong yan, school bukol yan. Sobrang daming karanasan yan. So itong mga pangyayari ngayon, makakausap natin si former PNP Chief at gayoy MMDA General Manager Nicolas Torre III. Magandang gabi po, GM Torre, at welcome back po dito sa Arangkada Balita. Good afternoon, ma'am. Good afternoon din sa inyo mga tagapakinig. Okay, General, unahin ko na lang, nag-viral kasi yung Facebook post mo kung saan may nahuli kayong kamukha ni Senator Bato de la Rosa, no? Pero seryosong usapan po, paano ba natin huhulihin ang isang katulad ni Senator Bato? Well, alam nyo, yun, light-hearted post lang naman yun. At konting light-hearted moment lang naman sa mga kaibigan ko, sa mga sumusunod sa akin sa Facebook. Pero kung itong si General Nicolas Torre, ang Chief PNP, sigurado ko nakapusas yan si Bato. Naisakay na sa eroplano yan papuntang Hague. Ang galing nito manguli. Walang kabog to. Hindi kamukha nito si John Vic Remulla, yung DILG secretary na buang, na bobo. Nakausap na niya si Bato de la Rosa. Nakipagkamay pa ang animal. Hindi niya nahuli, hindi niya hinuli. So talagang walang kwentang DILG ito si John Vic. Dapat palayasin na ito, dapat tanggalin na ni President Bongbong Marcos itong si John Vic Ito lang ang magpapabagsak kay PBBM Palit niya si Trillanes o di kaya itong si General Torre, ilipat niya dyan sa DILG. Tapos yan. Pag hindi yan ginamitan ng mga pati yung kabog ng dibdib mo sa ilalim ng lupa, kaya nitong i-detect. Itong magaling na pulis. Kaya lang tinanggal ito ni John Vic Remulla dati, 7 billion na baril ang nakasalalay doon sa krami na bibilhin bibilhin ng PNP. Sabi ni General Torre, bakit tayo bibili niyan? May mga baril yung mga pulis, kompleto. May mga ammunition, kompleto sila sa gamit. Bibili pa kayo. Kasi nga, itong si John Vic, may 10% na doon na makukuha doon sa 7 billion na transaction doon sa PNP yung sa mga baril at mga bala, mga sophisticated
nagamit ng ng mga pulis. 10% yung mapupunta doon kay John Vic. Kasi siya ang bali siya na nangontrata eh. Oh, di ba? Hindi pinarmahan ni General Torre kaya tinanggal, nilagyan ginawa ng kung ano-ano diyan sa Napolcom na ang bilis ko noon niya naging chief. Kaya natanggal ngayon, nalipat ngayon sa MMDA. Pero kung itong taong ito, general na ito na wala. Huli yan. Sure ball ako. Hindi papayag yan na hindi mahuli, hindi ma-accomplish yung kanyang mission. Binigay sa kanyang mission yung paghuli kay kay Bato. Mission accomplished kaagad yun. Kahit yung kay Bantag, kung ibigay sa kanyang mission, yari itong si Bantag o di kaya dito kay Atong Ang, yari yan. Kaya nga inalis siya sa hindi sa kanya binigay kasi nga madadali niya. Maraming iiyak. Itong si Bato, sabi nila, maraming nagsabi may nasa Baguio, nasa Davao, nakalipad na. Pero sa totoong salita, malapit nang matimbog yan. Kaya kayong mga didilis ang utak, yung mga diehard supporter ni Duterte, yung wala kayong alam sa batas eh. Kasi yung batas ninyo, batas nyo sa paay. Bobo kayo eh. Bobo at kalahati kayo eh. Mga tanga at bobo kayo. Paano nyo malalaman ang batas? May pabatas. Kung alam nyo ang batas, kayo umikayat niya kay Bato na mag-surrender. O di kaya hanapin nyo si Bato, may insentibo kayo dyan. Kayong mga didili supporter, magkakapira kayo pagka si Bato nahuli nyo, i-surrender nyo yan. Sure ball ako, may makukuha kayong mga didilis na mga bobo at tanga. Araw-araw na lang na ginawa ng Diyos, mga uto-uto kayo. Sus, papaaral kayo ng mga anak ninyo, tapos kayo bobo, tanga, bugok, tanginan yan, tanginang buhay yan. Ay nako, talaga tayo, malayo tayo sa magkaiba talaga tayo ng paniniwala. Kasi ako, naniwala ako sa Diyos, naniwala ako sa batas, sumusunod ako sa batas. Kayo, mga simplang kayo lahat. Okay? Pakiyapos naman po yung aking channel sa YouTube. Salamat po.